Magandang umaga po. Ito po ang inyong lingkod ka, Johnny ng Janitor TV. At ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So, sa mga newbies po, pakisubscribe na po. Sa mga loyal subscribers ko po, marami pong salamat sa patuloy na support at pagtangkilik dito sa aking channel. Pakihit na rin po yung thumbs up sign, share nyo na yung video natin, at hit nyo yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa ola. So, yun mga ka-Johnny, piece of advice po itong gagawin ko ngayon. Kasi marami pa rin nagko-comment at mga humihingi ng tulong sa akin kung ano raw ba yung gagawin nila dahil sa sobrang panghaharas na ginagawa ng mga ola na nahiraman nila, yung mga nautangan nila. Piece of advice po Ito, ako stress din ako dun time na yun, no? Talagang sobra, hindi rin ako makakain, hindi rin makatulog. Hindi ko rin alam yung parang wala kang ganang di ba? Parang wala kang ganang kumilos, parang gusto mo lang magmukmuk sa bahay. Then maiisip mo na sobrang kayo, lalo na kung marami kayo na utangan. Kaya hindi ako nag-advise ng tapal-tapal system. Kaya nga ako buti na lang maaga ako nagising sa katotohanan na mahirap pasukin yung mga ola. Kaya nga dalawang loan shark lang yung nautangan ko, then the others is mga legit naman, hindi ako naras. Dalawa lang yung nag-bound sa akin na husto talaga sa utang. Pero may mga personal di kasi ako mga pag-uutang Pero after that, di na ako umulit. Mas pinili ko na lang na wag nang itapal, wag nang umutang sa iba para nang ibayad sa mga ola. Then kung kayo po ay sobrang stress na sa mga pagbabanta nila, harassments nila, it's better to ilabas niyo, ikwento niyo sa iba. Mas makakabuti po yun. Kung kayo sobrang nahaharas na, siguro mas okay talaga na lumapit na lang kayo sa mga PNP o NBI. Sila na lang siguro yung magbibigay sa inyo ng dapat gawin. At least nagkakaroon kayo ng peace of mind. Tapos i-save nyo lahat yung mga harassment nila, ipaprint nyo. Tapos kung ano may sasabihin ng mga otoridad, yun ang sundin nyo. Tapos report nyo rin yung mga ola na sa tingin nyo may mga pangalan na nilalagay sa mga messages nila kung ano sila. Kunwari sample lang natin example ko lang sample, baka mamaya meron namang hindi makaintindi. Example mo si OK Peso, di kung meron nakalagay na ola yan sa yung mga text nila kung ano ola nagbabanta sa inyo, report nyo. Wait lang, yun, papulo ko sa tubig. Yun, i-report nyo, save nyo, report nyo sa SEC para magkaroon ng mga proper complaint para mag-desisyonan nila yan. Kung natatambakan na ng mga reklamo yan, maaari maganda yan dahil nga magkakaroon silang investigasyon yan at maaaring ma-revoke yung lisensya nila kahit hindi man mawala sa Play Store. Ang mahalaga ron is meron na silang complaint, di ba? Complaint nyo sa SEC, meron naman dyan mga nagba-video na gumagawa ng kung paano mag-file ng complaint sa SEC through website. Kasi parang ang alam ko sa SEC ngayon wala na yatang walk-in, parang gano'n. Parang sa website na lang po. Punta na lang po kayo sa SEC website. Doon complain nyo yung nyo na nanggugulo yan, nanghaharas yan. Tapos kung ito yung iwasan nyo, maayo ko lang talaga. Pag nakita nyo mataas na yung interest, mataas na talaga yung mga patubo nila, iwasan nyo ng umutang dyan. Kasi ibayad nyo pa sa ibang ola. Tapos makukuha nyo lang maliit na halaga. Di ba din yung hihirapan kayo? Ako kasi naisip ko yan nung nakakadalawang loan shark na ako, kaya tinigilan ko. At least less stress ako, hindi ako yung talagang halos mga ilang buwan din naman, pero hindi ganun kasi hindi ko rin alam na basta naipusak ko bigla ko nilang nahalungkat ko. Yun nga pala, always check your spam messages. Tapos kasi doon pumapasok yung mga GCs nila, yung mga ginagawa nila. Doon sila nagme-mention ng mga ina-add nila ng mga friends natin. Ngayon, pag kita nyo nakatag o naka-mention yung mga agents sa mga GCs natin, i-report nyo yung mga GC na yon. Tapos kausapin nyo yung mga kaibigan nyo sa FB na kayo ay hinahack na itong mga ito at kayo ay ginugulo kahit kayo. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, once na manggulo yan, malaking sa kanila yan medyo malaking dahilan na para hindi magbayad yung mga tao. Totoo lang, lalo na yung mga pagpo-post nila, yun pa iniingatan ng mga tao yung pagpo-post. Ngayon, tulad ko, ako na post, ni-report ko naman, ewan ko may anniversary na kami nung nag-post, hanggang ngayon nandun pa rin. Pero
Hindi ko na pinansin. Totoo lang, no? Hindi ko pinansin. Kasi mas kilala ko yung sarili ko kaysa doon sa nag-post eh. Hindi mo kilala yung nag-post. O, yung mga nagjawa ng GC. I-apply nyo yung dermatology nga. Ika nga nila. Sabi nyo, ignore nyo na lang lagi. Oh, wait lang. Kumukulong na ko lang. So yun, i-apply nyo yung dermatology. Pero bago nyo i-apply yan, usapin nyo lahat ng mga taong na gulo nila. Yung mga na-contact nila, na pati sila isinisingil, pati sila ginugulo, hinaharas. Kausapin nyo na maayos. Ngayon, kung ayaw nila maniwala sa inyo, dahil may mga tao talaga nasasabihin na utang-utang ka dyan, tapos ngayon kaming guguluhin, hindi naman sinasadya talaga yun. Totoo lang, kasi minsan may mga nakasave ng mga number sa atin. Kahit nga yung mga nagdi-deliver lang, no? Ginagawa nila, kahit yung mga hindi nyo friends, o yung mga nagdi-deliver lang sa inyo ng mga courier, like sa mga Lazada o sa Shopee, nakukuha kasi nila yan, yung mga tumatawag nila yan, kasi naka-allowed po kayo. Unang-una, pag ganyan nagkakaroon kayo, no? Kaya tignan nyo muna bago kayo mag-loan. Ako, pero nasubukan ko rin mag-apply sa iba ng mga OLA. Pero, nung nakikita ko na yung mga red flags nila na malalaki ang interest, hindi ko tinutuloy. Hindi ko na, hanggang sa isip ko na wag na nga. Kasi, kinukuha nila yung mga info natin, mga data natin, di ba? Tapos, ipakakalat nila kung saan-sang mga ibang mga OLA. Tapos may mag-o-offer. Yun ang iwasan nyo, yung mga nag-o-offer ng mga OLA na bibigyan ka ng ganitong halaga, bibigyan ka niya ng malaki na papautang sa'yo. But actually, hindi naman malaki ibibigay nila. Maliit lang yun, tapos 7 days pa. Doon kayo nababaon sa utang, no? Wag nating sanayin yung sarili natin sa mga ganun. Ngayon, pagka sobrang stress na kayo, no? Handaan ninyo. Hindi yan nagtatagal. Kasi ang daming sasabi sa akin, haras na po sila, ano pang dapat gawin. Totoo, no? Naiintindihan ko kayo eh. Totoo lang, naiintindihan ko kayo. Naranasan ko yan. May time nga din ako na yung time na yun na sobrang rin ako. Isip di ko paano ko babayaran yung mga utang ko. Pag dumadaan ako sa mga overpass, no? Medyo hindi na maganda yung naiisip ko. Totoo, no? Hindi lang kumakain. Pero nalagpasan ko naman. Mas nalakasan ko yung loob ko. Nag-aral ako ng mga basic law. Tapos, pero hindi ako nakikipagsagutan. Hindi ko naman naisip na maging farmer o gumanti sa kanila. Hinayaan ko nila kasi mas mahirap pag naging farmer eh. Kasi parang lumalabas doon na nagiging katulad ko na sila. Na mapang-abuso na rin. Kasi kahit sabihin mo illegal yung mga ginagawa nila, eh parang wala na tayong pinagkaiba pag naging farmer tayo. Huwag natin gantihan. Hayaan lang natin na ako pa nagpapasa Diyos ko nilang yung mga yan. Hayaan ko lang. Basta ako nagbibigay ako sa inyo ng payo, no? Hindi para guluhin yung mga isip nyo, kundi para maliwanagan kayo na kung ano yung gagawin nyo to dyan. Kasi kailangan nyo lang naman is kausap, lalo na pag hindi kayo na iintindihan ng mga mahal nyo sa buhay. Kausap lang ang kailangan. Try nyo kasi na kapag-usap nyo sa iba. Kung sino yung mapagkakatiwalaan yung tao about that problem kaysa sinasarili na lang. Kaya sabi ko nga doon sa iba, mas okay talaga yung kung may utang tayo sa mga OLA, sabihin natin sa mga mahal natin sa buhay. Tulad sa akin, open kami tungkol sa mga utang namin sa mga tao, kapatid na sa mga lending companies. Alam namin mag-asawa, alam namin mga magkakapatid na may mga utang ako sa ganyan. Kaya kung saan nagkakaproblema ako, hindi ko na masyadong iniintindi dahil alam nila na may utang ko sa mga ganyan. Sinishare ko. At least, may nakakaintindi sa akin, may nasasabihan ako. Yung po pinakamainam na gawin po ninyo. At iwasan nyo na lang din. No? Kapag kayo talaga ginulo, palit na lang kayo ng number. Deactivate na lang po muna talaga ng FB, pati email, kung hindi nyo kayang basahin yung mga harassments nila. So yan mga kadyan, itong yuningkod ka dyan, yung Janitor TV. Ito yung Johnny Depp, Sapang Utang, Sapang Hola.